Saan ba tayo magsisimula? Dito na lang tayo. Ano tayo. Kasi meron kasi nag-comment. Hello everybody. Yan. Nakalimutan. Mag-hello. Dito na, ganyan na lang tayo. So, habang naglendoyan tayo, magko-comment. Diba? Viral ngayon ang isang trans woman na pinipilit niya magiging isang woman. Okay? Unang-unang sa lahat, meron kong babasa ng verse na sa Bible na mula sa Paul, nung nilikha pa ng Diyos at langit at lupa, meron siyang dalawang nilalang na nilikha. Ito po si Adan at Eva. Bagamat dalawang tao lang po ang nilikha ng Diyos sa lupang ito. Babae at lalaki. Ang lalaki para sa babae, ang babae para sa lalaki. So, kung pinipilit ninyo na maging babae kayo or maging lalaki kayo na pinanganak naman kayo na mayroong patutoy, no? Wag na po ninyo ipamilit. Kung pinanganak naman kayo na may bilahan kayo, wag naman nyo ipamilit kasi yung birth certificate ninyo, lalaki nakalagay ng gender ninyo, hindi babae. So, ngayon, ang kiniklaim ninyo kasi transwoman na kayo, ganon, transgender na kayo, sa paniniwala mo, pero hindi mo pa rin maikakait o hindi mo pa rin maiaalis yun ang nilikha ng Diyos sa inyo. Isa po yung kasalanan. Bakit ko nasabing sa kasalanan? Basahin ko po sa verse na ito. Actually, pinagpipray ko talaga to, pero ito nilabas ng verse ko, verse of the day. So, Bible verse of the day. So, lumabas po siya sa 1 John 2:16. Ang sabi, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust, L-U-S-T of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, and the pride of the life not from the Father. So, ibig sabihin, hindi galing doon sa Ama, but from the world. Ito po'y galing sa sanlibutan. Ano pong lust ibig sabihin? Sa Greek word na lust, sa Greek word, basahin ko sa Greek word, para intindihin natin. Ang lust na meaning, visceral or sexual desire. Yun ang desire ng puso mo, yung desire ng isip mo, yun ang desire ng buhay mo, na visceral and sexual desire. So, ibig sabihin, ikaw lang mismo ang nagdi-desire na maging babae. So, hindi ka pala nilikha ng Diyos upang maging ganap na babae. So, nilikha ka lang sa sarili mo lang na ikaw mismo by sexual desire, no? Yun yung mga trans woman, transgender, yung lesbian, yung ganon na nagpa-retoke. Yan, gamit ko sa naman sa Greek word, pareho lang ng meaning eh. Last Greek sa Greek word. Okay, ito sa Greek word. Sa Greek word tayo. Greek word. Yan. Sa Greek naman, ang sabihin ng lust is often to translate from words like epithemia. Ibig sabihin, epithemia meaning intense desire. Intention mo. No? Through tough this can be positive or negative. Then another related terms include pathos. Yun. Ito yung ibig sabihin, pathos. For a strong, open, depraved of passion or feeling. Sabihin, feeling mo lang pala yun. Na, yung feeling mo lang yun. Nagiging babae ka. So, in Hebrew, ang ibig sabihin, the God heroes, sa Hebrew, also personifies love, desire. The love, desire, and sex. While goats symbolize lust due to their association with Dionysus and Aphrodite. Ayun.
Yun yung meaning sa Greek. Ephitimia, patos, hedon, yun. Yun yung ibig sabihin niya. Pero iisa lang ang meaning niyan sa Greek. So, sa English naman, iisa lang din ang meaning din. So, sabi sa English, lust either intense, often excessive desire, commonly sexual, para pareho lang, but also for texts like power, money, or food. So, yun. Pag may pera ka, syempre, magawa mo talaga magparituki. O pag may pera ka, magawa mo lahat. Sabi ba, power of money. No, power, money, pagkain, lahat. So, yun po ang ibig sabihin ng lust. So, ibig sabihin nun, hindi isa lang ang meaning ng lahat. So, hindi pala maganda. Isa pa rin na kasalanan sa Diyos pa rin na magparituki or ipimilit magiging babae ang trans woman. Kaya nga mga kababayan kong bakla, kababayan kong tomboy, kaya maraming hindi nire-respeto dahil po sa ginagawa natin. Na ipamimilit mo na respect like me ang woman. Hindi ka naman babae. Ba't ka naman nirespetuin ng tao? Kung tingin sa kayo ng tao, bakla, hindi bakla. Accept your identity. Diba? Kahit pilupi mo ng pilupi dyan, lalaki pa rin ikaw. Yan. Yan pa rin, ikaw pa rin si Pedro, si Juan, nakalagay sa birth certificate mo. Wala, hindi pa rin magbabago. So, naintindihan na natin na ibig sabihin ng lust. So, actually, biblical po talaga to siya. No? Kasi sabi, ang lust is a very strong sexual desire. No? Have a strong sexual desire for someone. Yan, sa verb. Sa noun, sa plural, sa verb lang siya eh. O theology, sa theology naman, sexual appetite regarding sinful. O plural nouns, lust. Ang plural pala sa theology naman siya, appetite. Sensual lust, as appetite regarded as a sinful, makasalanan. Plural nouns, lust of flesh. Yun po. So, verb po siya. With action, not for noun. Hindi po siya never magiging noun ang isang bakla, ang isang transgender na pinipilit nyo magiging woman. So, it's a verb, it's an action word. So, yun po. So, ang sabi dito sa Bible, sa verse na binasa natin, 1 John 2:16, for everything in the world, the lust of the flesh, yun, desire ng flesh natin, desire ng action natin. Ito ako gusto ko ito, babae ako. O, diba? Pero, looban mo, noun is, your gender is a noun. You refer to the noun and the person, you are a man. You are not be a woman. You are transgender woman. Hindi ka nagiging, pagkabata mo na sinila ka sa mundong ito, may patoy-toy ka na. Yun. Pero binago mo lang nung lumaki ka kasi may pera ka. Ito nga sabi, binasa natin na lust is meaning na kapag babago ang pera in terms of sexual desire and money. O, diba? Naintindihan niyo yan. So, ito tayo. Actually, biblical talaga to. No? Biblical. Then, the lust of the eyes. Sa eyes naman yung nakikita natin, yun, na gusto ko gayahin ito sa ganito, gusto ko maging babae sa nakikita ko. And then last, and the pride of life. Yun yung ipagmataas mo talaga na babae ka, na hindi ka naman talaga babae, isa ka naman talagang bakla, isa ka naman talagang tomboy, na pinanganak ka lang, binagom lang, naging trans woman, kaya gusto ko maging babae, kaya magpapertoki ko, magpatupi ako, or magpaputol ako, or magpatanggal ako, magpalagay ako, kasi pride po tawag doon. Sa sarili mo, sa sarili mong paniniwala. Yun, comes not from the Father, hindi galing sa Ama, kundi galing sa mundong ito, but not from the Father, but from the world. Diba? Galing sa mundong ito, sa nakikita natin. So, wag mo niyo pagtalunin. Ako na pagtalo, in-explain ko na kung ano nabasa ko sa Bible, sa 1 John 2:16. Bababasa po ninyo yan.
Ang meaning ng la sa Greek, iisa lang yan. Sa Hebrew, iisa lang din ang meaning. Kaya, makasalanan talaga na sa tawag na to, trans woman or transgender, or i-claim ninyo na babae kayo, na hindi naman kayo babae. Dalawa lang ang nilang sa mundong to, ulitin ko po, dalawa lang ang nilang sa mundong to, babae at lalaki. Wala nang iba, kaya wala nang dapat pagpapatalunan. Ang babae para sa lalaki, ang lalaki para sa babae. Period. Kaya maraming salamat. Bye-bye.